Pero sa Bible po, ng 80, doon ko po nababasa yung gracious promise ng Lord. In 70 years na, ayan po na ba. This is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place. So yun po yung pangako ng Lord doon sa mga Israelita. Sa panahon na sila po ay doon sa Ehipto, na niligtas ng Panginoon, na inalis doon sa Egypt, yung time na yon. Kaya po pala nakikita ko doon sa mga nababasa sa Bible, yung mga Israelites, kung napansin niyo po, mareklamo po sila talaga sa panahon noon. Bago sila inalis ni Moises sa panahon noon, 70 years sila doon naninirahan sa Egypt. So ganun na lang kabuti ang Diyos sa mga Israelites. Ganun talaga ang plano ng Lord. Ang ganda talaga ng plano ng Lord sa mga anak niya, sa mga tagasunod niya. Amen? Kasi hindi po mag-fulfill ang plano ng Lord kapag hindi po maalis ang mga Israelites doon sa Egypt, doon sa Ehipto. Yun po talaga ang plan niya. Kaya kung babalikan po natin, kung dagdagan po natin ng isang verse, Jeremiah 29:11, diyan po natin mababasa ang plano ng Lord. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Tayo ba na mga anak ng Panginoon, hindi ba tayo kasama dito? Amen. Kasama, di ba? Kasama tayo dito sa mga promise ng Lord. Kaya po pala, kung tingnan po natin ng Biblia, kung babasahin lang po talaga natin ng Bible, marami pong, yung sinasabi pong good promise, iba po sa naging, I think, siguro yung sinasabi ng Lord na yung gracious, napakalalim po yun eh. Napakalalim ng kanyang plano. Biyaya talaga ang dala ng Panginoon para sa atin. Amen. Kaya po pala sabi ng ito po yung aking ibibigay na mga talata. Yung mga promise ng Lord po, tingnan po natin yung sa dictionary ang promise. So, nga po natin sa promise. Promise. A declaration that one will do or refrain from doing something specified legally. It is speak or to claim the performance or forbearance of a specified act. So yun po yung yung promise. Ang ganda po ng promise pala ng Lord. Kapag po ang Diyos na magpa-promise sa iyo, asahan nyo, napakabuti talaga ng Diyos na darating yun. Pero sa tao, pag nagpa-promise ang tao, nakakalungkot. Kaya, sabi ko nga, Lord, napakabuti mo sa lahat. Ang promise mo hindi nagbabago. Kung babalikan po natin ng talata kanina, balikan natin yung konteksto sa 29:10, yung 70 years na mapupulfill ng Lord doon sa mga Israelites, paano na kaya kung hindi niya ginagawa yung plano niya para doon sa mga Israelita? Hindi mapupulfill yun, hindi magagawa niya yun kung tao lang talagang tumitingin. But the Lord, napaka-okay sa kanya yun. Sabi niya, napakadali lang sa akin yan. Iisipin niyo pa ba yan mga ganung bagay? Sa akin, madali lang sa akin yan. Bakit pa kayo nalulungkot? Bakit pa kayo nagagam-agam sa mga ganung buhay? Si Lord nga, hindi nga nag-iisip para sa atin. Ang iniisip ng Lord, sa future natin. Yung hope natin. Yun po yung sinabi niya. Yung plans niya na maging masagana ka sa buhay.
Yun po talaga ang ano niya. Yun po talaga ang mensahe niya. Yun po ang gusto niya iparating sa atin. Number one promise ng Lord, sabi dito sa sa unang promise niya. The promise of God is a gift. In Ephesians chapter 2, verse 8. Yan, unang promise pa ng Lord yan ni Jesus para sa atin. Sabi ni Jesus dito, sabi ng Lord, sabi ni Apostle Paul, sa mga taga-Episo, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is a gift of God. So, plano pa rin ng Diyos na ikaw ay iligtas. Plano pa rin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, ibigay niya ang regalo. So lahat ng yung plan natin or plan ng Diyos para sa atin, kasama pa rin eh. It is the gift of God. Sa Diyos pa rin ang regalo na nanggagaling. Hindi po sa tao. Kaya po napakaganda ng pangako ng Diyos sa atin. Plans to prosper and plans to save. Lalo na pa, di ba? Pinaplanuhan ka na niya na iligtas ka talaga niya. Pinaplanuhan ka na niya na magpa-prosper talaga ang buhay mo. Pinaplanuhan ka na niya na aangat ang buhay mo. Idadako ka sa buhay na kasiyasiya. Idadako ka niya sa hindi kalungkutan. Kumbaga, doon ka talaga ilalagay niya sa buhay na ganap at kasiyasiya. Yun po yung talagang plano ng Diyos para sa atin. Kaya ang ganda ng plano ng Diyos sa atin na mananampalataya. Sa pangalawa po natin ang mababasa, isa pang promise ng Lord, sabi po niya dito. Number 2, sabi po niya sa promise niya, number 2. Is eternal. Bakit eternal? Yun po yung tanong natin. Bakit eternal ang promise ng Lord? Di ba? Napakaganda po ng napakaganda po talaga ng mensahe. Napakaganda po ang mensahe ng Diyos. Napakabiyaya talaga niya. Napakasarap talaga nakasama natin ng Lord. Kasi eternal eh. Yung promise niya eternal. Hindi mawawala yun. Hindi yun malulusaw na parang ulap na mawawala lang bigla, bubuhos lang bigla. Hindi ganun ang Diyos, kundi ang Diyos, panghabang buhay, eternal, pangwalang hanggan. Sabi pa nga niya sa Ephesians 1:10. Pakaya nga po dyan sa Ephesians 1:10. To be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Kaya napakabuti ng Diyos po. Kasi hindi po ma-fulfill ang ganitong kanyang plano kapag hindi pa po tayo makikiisa sa Kanya. Hindi tayo ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang kalooban ng Diyos, napakaganda po eh. Na tayo po ay maging masunurin, maging maka-Diyos. Niya. Yeah, ayan pa sana. The promise of God is eternal, certain to be fulfilled in His perfect time. So yun po talaga yung mangyayari. Tayo na mga mananampalataya, darating ang panahon sa heaven at dito sa earth ay kasama natin ng Panginoon. So yun po yung sinabi niya dito sa Ephesians 1:10. At ang ganda ng kanyang at ang ganda pa rin yan talaga ng kanyang promise na simula pa pala noon nung panahon ng mga Israelita na doon pa sila sa Babylon. Pag binasa po natin ng Jeremiah, si Jeremiah po, siya po ang isa sa mga nag-prophesy o isa po yung isang nagpapahayag na
kailangan talaga na maligtas ang mga Israelita. So, bago pa po mangyari ang ganun kanilang sitwasyon ng mga Israelita doon, namuhay sila sa kaugalian ng mga Ehipto, yung mga Israelites. Kaya po pala sabi nun sa Jeremiah, ang pangako ng Diyos kay Jeremiah, doon pa lang sa womb, sa sinapupunan ng ina ni Jeremiah, kilala na siya ng Panginoon. Kilala na siya ng Diyos. Sabi nga kung nabasa niyo sa Jeremiah chapter 1, dito ka pa lang sa sinapupunan, kilala na kita eh. Sabi sa kanya ng Panginoon, sabi na sa kanya ng Diyos kay Jeremiah. Although wala dyan wala sa Bible. Pero yun po talaga pangako ng Diyos sa kay Jeremiah. Ano pa kaya na tayo ay mga anak na ng Diyos? Tayo ay mga anak na ng Panginoon. Kilala ka na niya. Sa sinapupunan pa lang, alam na may tanda na ang buhay mo, may tanda na sa Panginoon na ikaw, magiging kanya na. Amen? Hindi po yun mawawalay, hindi po yun mabubura. Dahil simula pa lang pagpanganak, kilala ka na ng Diyos. Katulad ng ipinapangako ni Jeremiah sa Panginoon sa kanya. Diba? Ang ganda ng mensahe ni Jeremiah na pinapahayag ng Diyos sa kanya. Kilala na siya ng Diyos simula sa dito pa lang sa sinapupunan. Kaya pala sabi ko, Lord, ang ganda pala ng mensahe mo para sa aming mga tagasunod o sa aming mga mananampalataya. Kaya itong hapong ito, sa hapong pong ito, alam ng Panginoon na may mga plano na kayo na gusto ng Diyos na matupad. Kung ano mang plano yun, maging businessman, maging ano man ang yung plano sa buhay. Yan po talaga ay mangyayari. Kasi sabi nga niya, doon pa lang balikan po natin yung sinabi nga niya, mensahe niya sa word kanina ng Jeremiah chapter 29:10. Yung gracious promise, hindi yun mawawala. At kung titingnan po natin, balikan yung sinabi pa rin niya sa Jeremiah 29:11, yung plan po talaga ng Lord, yun po ay hindi po mabubura sa kanya kaisipan. Dahil iba po ang plano ng Lord para sa atin, para sa mga mananampalataya. Number 3 na promise pa ng Lord. Ito pa yung promise na sinasabi niya. The promise of God is constant. Basahin po natin sa Hebrews 13:8. Yan. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Constant po yung sinabi niya ni Jesus ng Diyos eh. Kasi hindi siya magbabago eh. Hindi po talaga siya nagbabago. Noon, pinapangakuan ng mga Israelites na iligtas ko kayo. Ngayon, nung si Kristo na, niligtas na tayo sa pamamagitan ni Kristo doon sa krus. Di ba? Hindi magbabago yun. Hindi po nagbabago. Noon, sabi nga niya, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? Kaya po wala talagang, sabi nga Lord, napakabuti mo talaga sa lahat. Kasi, in any time na mayroong mga sitwasyon sa buhay natin, ang Panginoon po, hindi po magbabago yun. Amen? Kahit umulan man dyan, kahit bumaha man dyan, kahit anumang sitwasyon sa buhay, basta kasama mo ang Lord. Kasi may plano po ang Lord para sa buhay natin. Amen? Yun po talaga ang ganda ng sinabi niya Kasi hindi kanya ipapahamak Hindi kanya ipapahamak. Harm. Hindi kanya
Ah, anumang sitwasyon mo sa buhay ngayon, yung halimbawa, dumadaan ka man sa kagipitan, ang plano pa rin ng Diyos ay mapaprosper ka. Kaya minsan ng isip ng tao, isip natin, minsan sabihin natin, Lord, bakit kaya parang ang hina ng kita ko ngayon? Di ba? Parang ganun ako minsan. Bakit kaya, Lord, parang nagigipit ako? May katanungan tayo sa buhay eh. Ganun tayo, tao eh. Ganun tayo mga tao. Isip kasi natin, napakababa lang. Para mga Israelites, laging mareklamo. Ganun din tayo, tao. Pero ang Lord, hindi po ganun ang plano niya. Sabi nga ng Lord na magpa-prosper ka nga, hindi ka nga niya pababayaan eh. Ayan po niya talaga ang promise. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. So yun po yung napakaganda ng kanyang mensahe o gospel na pinagkaloob sa atin. Na simula pa noon hanggang ngayon o magpakailan pa man, ang Lord kasama natin. Dahil siya po ang nagbibigay ng kasaganaan para sa ating buhay. Amen? So yun po yung napakagandang promise niya. Kaya pala gracious eh. Sabi ko, bakit kaya gracious ang tawag dito sa promise niya? Hindi man good. Kasi ang good, pwede rin maging bad. Di ba? Ang kontra ng good, bad. Pero pag anong kontra sa gracious? Wala eh. Gracious talaga siya kasi pag mayroong siyang ibang mensahe na inilagay, iba na po yung pahayag dun sa Bible. Kaya pala napakaganda ng mensahe niya. So mayroon pa isa. Number 4. Dito sa number 4 tayo. The promise of God is an instant gift. Bakit instant to? Bakit instant? Nangyari na po ba sa inyo na nagkakaroon ng instant gift? Instant gift. Iba yung regalo na natanggap natin. Mayroong nagre-regalo na mabilis magbigay kasi magaan sa kanya, madali sa kanya. May ibang nagre-regalo o nagpa-promise na regaluhan siya, pero darating na mga ilang araw, hindi nakalimutan na yata akong regaluhan. Parang ganun, di ba? May ganun buhay natin eh. May ganun nangyari na rin po niyan sa buhay ko po. Na may nangako na regaluhan ako, pero pagdating na ko, wala namang dumating sa buhay ko. Wala namang regalo. Parang nakakalungkot, di ba? Pero ito yung pinakamagandang regalo na pinapromise ng God sa atin. Basahin po natin sa Luke 23:43. Sabi niya dito, Jesus answered him, "Truly I tell you, today I will be with me in paradise." Ano po yung pinakarima ng regalo na yun sinasabi ng Diyos? Sinabi ng Panginoon po dun sa dalawang tao. Sige po, ano po talagang regalo na to? Ano po talagang bakit agad-agad niregaluhan yung dalawang magnanakaw na hindi naman sila sabi ko nga, Lord, pugi ba yun? Bakit to? Pugi ba yun sila? Bakit pugi ba yung isa doon? Tapos itong isa, hindi pugi. Bakit niregaluhan yung pugi? Itong hindi pugi, hindi niregaluhan. Di ba? Siguro sabi natin, wala naman talaga eh. Instant gift yung binigay ng Lord doon sa isang magnanakaw. Ang sabi nga ng Bible, pag binabasa yung sinasabi niya, ngayon din, sasama ka sa paraiso. Sabi, magnanakaw nga sila eh. Plano ba yun ng Diyos na magnakaw? Plano ng Diyos, ibigay ang buhay na ganap kasi siya dun sa Jeremiah 29:11, prosper. Di ba? Ang ganda ng biyaya talaga ng Lord yan. Amen? Kung titingnan po natin, bakit sinabi ng Diyos
O ng Panginoon, Jesus answered him, "Truly I tell you, today I will be with me in paradise." Bakit sinabi niya po ito? Dahil ang grasya ng Panginoon, yung gracious promise ng Lord, hindi magbabago ngayon, noon, at magpakailanman. Hindi po talaga magbabago yun. Basta, tawagin mo lang si Kristo, sabi niya, "Ask for me." Sabi nga sa ano rin, sa Bible, yung ano daw mga prayer mo, di ba? Ang ano mga prayer mo, tawagin mo lang, oh. Ano niya yun, totoo pa rin niya talaga. Hindi po yun talaga niya babaliwalain. Yun po yung mga promise ng Lord. Sabi nga niya, sabi ko, "Lord, pag tinatanong ko, nag-question ako dun sabi niya, may tanong ako dun sa nasabi niya, bakit kaya itong dalawa sila magnanakaw, pinapapili? Ay, yung isa, sabi niya, parang binubula yung isa. Hindi naman totoo yan na kung ikaw talaga Panginoon, iligtas mo yung sarili mo. Tapos yung isa, sabi ng isa, "Lord, pagdating mo sa kaharian mo, isasama mo ako," sabi ng sabi nga niya, di ba? Ngayon din isasama kita. Yung regalo na yun, kung sa sitwasyon mo, ikaw yung sa mga nandyan sa panahon na yun, ikaw yung sa mga sitwasyon na nandun nakapako sa krus, nakatabi mo si Jesus, hindi ka kaya magsasabi rin na, "Lord, isasama mo rin ako sa iyong kaharian." Di ba parang ganun na lang kabuti ng Panginoon. Imagine, sabi nga dun sa Bible, nung katabi daw sa pagpapako, mga Parisiyo, sabi ng Parisiyo sa dalawang magnanakaw, "Palayain mo yung isa. Palayain mo yung mga magnanakaw." Ginusto pa nila yun, na palayain. Si Jesus hindi. Dahil hindi pa mapapulfill yung mensahe o yung grasya kung hindi niya tutuparin ang pangako ng Diyos para sa mga mananampalataya. Yun pala yung gustong ipahiwatig ng Bible. Ang ating pong mensahe ngayon, kaya po nagpa-promise ang Lord, parang katulad sa sinasabi nung talata doon sa mga Israelites, na kahit anong pilit ng mga Israelita, gustong bumabalik sa Ehipto, gustong manumbalik sa buhay na hindi naman kasiyasiya, hindi naman maganda para doon sa plano ng Diyos sa mga Israelites. Ito naman sa ating mga mananampalataya sa panahon ngayon, hindi po ito mangyayari kasi tayo naman po ay kapiling natin at kasama natin ng Panginoon ayon sa kanyang plano na tayo ay ligtas na. Doon pa lang sa Ephesians chapter 2 verse 8. Kaya pala sabi ko, pag balikan natin yung gift, yung regalo ng Diyos, sa Ephesians chapter 2 verse 8, yun pala yung napakaganda niyang mensahe. Sabi nga niya dito sa Ephesians chapter 2 verse 8, yung biyaya niya, "For it is by grace you have been saved through faith, and it is not from yourselves." Kasi wala nga naman talaga sa ating sarili yun. Plano pa rin ng Diyos yun. Plano pa rin ng Panginoon na ikaw, ililigtas ka niya sa pamamagitan ng kung anumang dumating sa sitwasyon sa buhay natin, sa buhay mo, ang mangyayari, plano pa rin ng Diyos. Kahit ano pang gagawin mo dyan, sa sarili mo dyan, kahit ano pang naging sitwasyon sa buhay natin, lagi mo tatandaan ng Diyos. Ang Diyos po talaga ay may plano para sa ating buhay. Na tayo ay ililigtas, hindi tayo papahamak. Ang plano niya, sumagana, prosper, at yung hope niya, hindi magbabago yun. At ang future pa. Ang future natin, yung mapupunta tayo sa eternal, dun sa kanyang buhay na walang hanggan sa langit, sa heaven. Yun po talaga yung napakaganda ng kanyang words. Kaya po pala, mababasa natin sa
may paalala po ang Panginoon sa kung babalikan po natin yung kwento ni Jeremiah, chapter 1. Ano ba sa tingin nyo sa kwento ni Jeremiah sa kanyang buhay? Di ba po si Jeremiah po, siya yung pinapangakuan ng Panginoon, ng Diyos. Kapag pinapangakuan ka ng Panginoon, sabi sa Jeremiah chapter 1, sa Jeremiah chapter 1, kung mababasa po natin doon ang Bible ng buong chapter na yun sa 1, sabi ng Diyos sa kanya, Jeremiah, alam ng Diyos na si Jeremiah hindi po talaga marunong magsalita. Ano siya? Sabi natin siguro utal-utal siya. Hindi siya marunong makipaghalubilo, hindi po siya marunong makipagkapwa-tao. Pero alam ng Diyos ang plano niya para kay Jeremiah. Sabi nga niya sa Jeremiah chapter 1, kilala na kita sa sinapupunan pa lang at gagawin ko ang gusto kong gagawin para sa buhay mo. Hindi mangyayari sa iyo na mag-utal-utal ka o hindi mangyayari sa iyo na hindi ka makapagsalita sa kapwa-tao. Magsasalita ka sa pamamagitan ng aking, sabi ng Diyos sa kanya, sa kanyang kapangyarihan. Kaya pala sabi ng Lord, ina-appoint si Jeremiah sa niya, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. And I appointed you as a prophet to the nation. Yun po yung pangako ng Jeremiah sa panahon na ang mga Israelita po, nagkakaroon po talaga ng sitwasyon na yung paghihirap nila sa buhay. Ngayon po, kung hindi niligtas po ng Diyos ang mga Israelita, hindi po mapulfill na magkakaroon ng kasaganaan ng mga Israelites. Hindi po mangyayari na maliligtas sila sa pamamagitan ng kanila pong pananampalataya, yung faith. Hindi po mangyayari na ang biyaya ng Diyos o ang biyaya ng Panginoon sumagana sa mga mananampalataya. Hindi po mangyayari ang plano ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya sa pamamagitan po ng hindi po constant ang kanyang pangako, yung promise ng Lord. Hindi po mangyayari ang buhay ng Panginoon na maligtas tayo kung hindi po napako yung dalawa na nagsasabi. Ngayon din, yung promise niya, hindi po mangyayari yun kapag hindi po nakasulat sa Biblia, sa Bible, sa Gospel, yung ngayon din ililigtas kita, ngayon din isasama kita sa paraiso. So ngayon po, ang mensahe po ng Lord, ipinadama sa atin kung ano talaga yung plano para sa buhay natin. Ang plano ng Panginoon para sa buhay natin na maligtas tayo at dadalhin tayo sa kanyang mansyon, yung paraiso. Yun po yung pinakamagandang plano po ng Panginoon sa atin. Lahat po ng pangako ng Panginoon, yung promise niya, lahat po ng kanyang promise, pag binasa po natin ang buong Bible, context ng Bible, doon lang ako nakapokus sa today. Ngayon din isasama kita. Sabi ko, Lord, masama naman akong tao eh. Anong pangako ng Lord? Today. Hindi kanya iiwan kasi sabi nga niya, yesterday, today, and forever yung kanyang constant eh. Yung kanyang pangako eh. Tuloy-tuloy yun, kahit ano pang gagawin mo dyan, tuloy-tuloy yung pangako niya. Constant nga eh, constant promise eh. So yun po. At dito na po tayo magtatapos sa bandang huli. Sabi nga ng sige, tingnan po natin. Basahin po natin ng mga promise, na grace promise ng Lord. Yan. Sabi na dito po sa sabi nga niya sa bandang huli na, ito'y patapos na po tayo. Sabi niya, the gracious promise of God is His unchanging gift of salvation. It remains constant in His faithfulness, consistent in His truth, and is received instantly by those who believe and put their faith
in Jesus Christ. Yan po napakaganda ng kanyang paliwanag dyan. Gracious promise of God. Hindi nagbabago ang changing. Lalo na sa kaligtasan natin. Patuloy, it remains constant in His faithfulness. Consistent. Tuloy-tuloy. Sabi niya palagi, in His truth and is received instantly. Yun po yung pangako niya kanina sa dalawang magnanakaw, instantly. By those who believe. Yung dalawa, kaya nga sinabi ko kanina, balikan natin yung isang, instant gift yun. Sa mga nasa online, kung tinanggap niyo si Jesus, yan lang po ang po natin, yung babasahin po natin. Ang pangako ng Lord, hindi po nagbabago. Talagang ililigtas po tayo. Anumang sitwasyon sa buhay natin, lumusok ka man sa baha, sabi nga, wisdom gagamitin, Lumusok ka man sa baha, mababasa ka, di ba? Lulubog ka, pero ang pangako ng Lord, yung future buhay pa rin ng ganap, kasiyasiya pa rin Yun pa rin ang mangyayari sa buhay natin. Those who believe, put their faith in Jesus Christ, kay Kristo pa rin. Amen? Kay Kristo pa rin. Walang pagbabago yun. So yun po, diyan po tayo diyan po tayo magtatapos kasi ang iksi lang po na aking mensahe at ang ipagkaloob lang po sa atin ng Panginoon, yung pangako lang po niya na ipinagkaloob niya sa atin. Although yun po yung napakaganda na tayo na mga mananampalataya, may pangako pala ang Lord. Pero ang pinakamagandang regalo na pangako niya, yung kaligtasan pala na ipinagkaloob para sa buhay natin. Amen? Kaligtasan talaga ang pinapangako ng Lord sa atin. Sabi ko nga, Lord, ang sarap pala ang sarap pala magbasa ng iyong mensahe. Ang sarap magbuklat ng iyong mga salita. Sarap magmuni-muni ng iyong mga mensahe. Kaya pala, laging paalala ng Bible, sabi niya dun sa Bible na, lagi mong alalahanin na ako, kahit anumang oras, sabi sa kanyang talata, kahit anumang oras, tawagin mo lang ako, ayon sa iyong pananampalataya, tutugunan kita. Ang lalim po, nasa Tagalog po na Bible, pero hindi ko lang tutugunan ko ang iyong panalangin. So by faith po yun. So hindi po talaga magbabago yun. Kahit na pong gagawin natin dun sa mga sitwasyon sa buhay, hindi po magbabago yun. Kasi yun po panalangin natin Yun po ang ganda ng mensahe ng Lord sa atin. Sige po.